Sa kalaliman ng Sierra Madre, 29 na bangkay ng mga kababaihan ang natagpuang nakahandusay sa gubat ng walang kahit isang galos. Ang katakataka, ang kanilang mga katawan ay naliligo sa matapang na halimuyak ng sampag-ita. Isang batang pulis na nagngangalang Marco ang naatasang mag-imbestiga sa misteryo, hanggang sa makilala niya si Tala, ang paraluman ng nayo na lubhang kalmado sa gitna ng takot ng lahat. Ngunit sino nga ba si Tala? Biktima o siya mismong may kagagawa ng lahat? Dahan-dahang bumaba ang hamog sa ibabaw ng maliliit na burol sa paanan ng Sierra Madre. Ang huni ng mga kuliglig ay tila bulong na sinasabayan ng ihip ng hangin na sumusuot sa mga dahon. Mabigat at maalinsangan ang hangin ng umagang iyon na para bang may tinatagong lihim ang gubat na ayaw nitong ipakita sa labas. Sa likod ng mayabong na mga puno, isang matandang lalaki ang tumakbong humahangos habang sumisigaw, may bangkay. May babaeng patay sa gubat. Ang mga taga-Sitio Diwata ay naglabasan mula sa kanilang mga bahay na kahoy. Ang yabag ng mga paa at mga bulungan ay pumuno sa daan ng lupa na madulas dahil sa hamog. Ilang kalalakihan ang may dalang sulo, habang ang iba'y may bitbit na pala at mga piraso ng kahoy. Sa kabila ng takot, nagpatuloy sila sa paglakad, sinusundan ang direksyon ng sigaw ng matandang nagngangalang Mangkardo, ang unang nakakita sa katawan. Sa ilalim ng isang malaking puno ng balete na ang mga ugat ay nakausli na parang mga kamay ng higante, nakahandusay ang katawan ng isang dalaga. Ang kanyang buhok ay mahaba, nakalugay ng maayos, at ang kanyang mga mata ay nakapikit na parabang mahimbing na natutulog. Walang dugo, walang sugat. Isang bagay lamang ang nagpanginig sa lahat, ang napakatapang na amoy ng sampag-ita. Ang halimuyak ay ubod ng tamis, ngunit kasabay nito'y nagpapasikip ng dibdib. Tila mayroong mali sa likod ng malumanay na bango na iyon. Sino siya? Tanong ng isang residente na nanginginig ang boses. Napalunok si Mangkardo. Hindi ko alam, pero ang mukha niya ay parang hindi taga rito, mahina niyang sagot. Ang kanyang mga mata ay hindi maalis sa katawan ng babae. Ang kapitan ng barangay, si Kapitan Berto, ay agad nag-utos na lumayo ang lahat. Huwag munang hawakan. Hintayin natin ang mga pulis mula sa bayan, mariin niyang sabi, bagamat ang sarili niyang boses ay nanginginig din. Ang balita tungkol sa natagpuang bangkay ay mabilis na kumalat, mas mabilis pa sa hanging umiihip ng umagang iyon. Wala pang isang araw, nakarating na ito sa himpilan ng pulisya sa probinsya. Tinawag nila itong isang kakaibang kaso, walang bakas ng karahasan, walang palatandaan ng lason, at ang katawan ng biktima ay tila natulog lang sa gitna ng gubat. Iisa lamang ang palatandaan, ang halimuyak ng sampag-ita. Makalipas ang 2 araw, isang batang pulis na nagngangalang Marco Rizal ang ipinadala mula sa kabisera upang hawakan ang kaso. Si Marco ay nasa huling bahagi ng kanyang 20 taong gulang, idealistiko at kilala sa pagiging mabait. Nang pumasok ang kanyang patrol car sa bako-bakong daan patungo sa Sitio Diwata, ibinaba niya ang salamin ng bintana. Ang maalinsangang hangin ay humampas sa kanyang mukha, dala ang amoy ng basang lupa na may kasamang bahagyang bango ng bulaklak. Kumunot ang kanyang noo. Kakaiba ang amoy na iyon, masyadong matapang para sa isang liblib na nayon na tulad nito. Pagdating niya sa bulwagang pambarangay, sinalubong siya ni Kapitan Berto at ilang mga residente. Puno ng pag-aalala ang kanilang mga mukha. Salamat at dumating ka, iho. Hindi na namin alam ang gagawin, sabi ni Kapitan Berto. Mahina ang kanyang boses. Magalang na tumango si Marco. Gagawin ko po ang lahat ng aking makakaya, Kap. Pakiusap, ituro niyo sa akin ang lugar kung saan natagpuan ang bangkay. Isang maliit na grupo ang nagtungo sa gubat. Ang daan ay madulas at puno ng mga tuyong dahon. Paminsan-minsan, maririnig ang huni ng kwago mula sa malayo. Matapos ang halos kalahating oras na paglalakad, nakarating sila sa tinutukoy na lugar. Lumuhod si Marco sa tabi ng pinagkunan sa katawan ng biktima. Pinagmasdan niya ang lupa na basa pa, pagkatapos ay dahan-dahang sinamyo ang hangin. Nandoon pa rin ang amoy. Ang matapang na halimuyak ng sampagita na parabang kalalagailang sa hangin. May mga puno ba ng sampagita sa paligid dito? Tanong ni Marco. Wala po, sir. Karamihan dito ay kugon at mga puno ng teka, mabilis na sagot ni Kapitan Berto. Tumayo si Marco at tumingin sa direksyon ng mga puno.
Napako ang kanyang tingin sa isang maliit na puting tela na nakasabit sa isang sanga. Maingat niya itong kinuha. Mabango ang tela at sa isang sulok nito ay may maliit na sulat kamay na letrang T. Matagal na tinitigan ni Marco ang tela bago ito isinilid sa bulsa ng kanyang jacket. Dapit hapon na. Naging kulay kahel ang langit. Nagpasya si Marco na pansamantalang manatili sa isang bakanting bahay ng isang residente. Nang gabing iyon, ang nayon ay tila napakatahimik. Walang tahol ng aso, walang awit ng mga kulisap sa gabi, tanging ang makapal na katahimikan. Nakaupo siya sa beranda, pinagmamasdan ang gubat mula sa malayo. Dinala muli ng hangin ang amoy ng sampagita. Sa pagkakataong ito, mas matapang kaysa kanina. Tumayo si Marco at pinatalas ang kanyang pandinig. Sa likod ng manipis na hamog, may nakita siyang gumagalaw malapit sa gilid ng gubat. Ang anino ng isang babaeng mahaba ang buhok ay dahan-dahang naglalakad habang may dala sa kanyang kamay. Maaaring bulaklak, maaaring isang maliit na bote. Hindi niya matiyak dahil sa layo. Subalit, ang paglakad ng babae ay napakakalmado, halos parang lumulutang. Akmang sisigaw si Marco para tawagin ito, ngunit hindi makagalaw ang kanyang mga labi. Mayroong isang bagay sa anyo ng babaeng iyon na nagpatigas sa kanyang katawan. Ilang segundo ang lumipas, nawala ang babae sa likod ng mga puno. Tanging ang amoy ng sampagita ang naiwan, nakakapit sa hangin at tumutusok sa ilong. Huminga ng malalim si Marco, sinusubukang pakalmahin ang sarili. Baka guni-guni lang, bulong niya, ngunit sa kung anong dahilan, iba ang sinasabi ng kanyang puso. Mayroong buhay sa likod ng halimuyak na iyon. Isang bagay na tumatawag. Kinabukasan, pinuntahan niya ang mga residente isa-isa. Nais niyang malaman kung sino ang nakakakilala sa biktima. Ngunit wala ni isa ang makapagbigay ng tiyak na sagot. Lahat ng mga biktima ay tila nagmula sa kung saan at namatay na lang bigla sa gubat. Iisa lamang ang pagkakatulad sa bawat kwento ng mga residente. Tuwing bago may matagpo ang biktima, palaging may nakakaamoy ng sampagita sa gabi. Isang matandang babae na nagngangalang Lola Sepa, na nakatira sa dulo ng nayon, ang nagsalita ng mahina na may blangkong mga mata. Ang bango ng sampagita na iyan ay hindi ordinaryong bulaklak, iho. Iyan ay tanda na ang kaluluwa ng babaeng pinatay noon ay hindi pa matahimik. Naghahanap siya ng kasama. Bahagyang umiti si Marco, sinusubukang maging magalang, bagamat nagsisimula ng magulo ang kanyang isip. Kaluluwa po. Huminga ng malalim ang matanda. Noon, may isang magandang dalaga sa nayon na ito, ang pangalan niya ay Tala. Pinatay siya at itinapon sa gubat na iyan, ngunit hindi kailanman natagpuan ang kanyang bangkay. Mula noon, tuwing may babaeng namamatay, palaging may amoy ng sampagita. Ang pangalang iyon, Tala, ay tumatak sa isip ni Marco. Isinulat niya ito sa kanyang maliit na kwaderno. Hindi pa niya alam noon na ang pangalang iyon ang lubusang magpapabago sa kanyang buhay. Dapit hapon na, naglakad si Marco mag-isa patungo sa gilid ng gubat. Nais niyang tiyakin ang isang bagay. Marahang umihip ang hangin, dala ang amoy na pamilyar na ngayon sa kanyang ilong. Tumingin siya sa direksyon ng mga palumpong at nakita ang mga ligaw na bulaklak ng sampagita na tumutubo sa pagitan ng mga damo. Lumuhod siya at hinawakan ang puting talulot nito. At mula sa likod ng mga puno, narinig ang malambing na boses ng isang babae. Maganda, hindi ba? Ang sampagita ay palaging mabango. Kahit napitasin. Mabilis na lumingon si Marco. Sa kanyang harapan ay nakatayo ang isang dalaga na may payapang mukha at malalim na mga mata. Ang kanyang mahabang buhok ay nakatali ng maayos. Sa kanyang kamay ay may maliit na basket na puno ng mga bulaklak ng sampagita. Malambing ang kanyang ngiti. Ang pangalan ko ay Tala, mahina niyang sabi. Madalas akong mamitas ng bulaklak dito. Tinitigan lang siya ni Marco nang walang imik. Pakiramdam niya ay nakatingin siya sa isang lihim na kagigising lang mula sa mahabang pagkakatulog. At mula sa malayo, nagsimula na namang bumaba ang hamog kasabay ng lalong tumitinding bango ng sampagita. Tila nagbabadya ng simula ng isang bagay na mas nakakatakot pa kaysa sa kamatayan lamang. Ang umaga sa Sitio Diwata ay napakapayapa. Ang hamog ay nakabitin pa rin sa pagitan ng mga puno ng teka, at ang amoy ng kapeng barako ay umaalingasaw mula sa mga bahay na kahoy na nakahanay sa gilid ng daan.
Maririnig ang malumanay na huni ng mga ibon. Ngunit sa kung anong dahilan, para kay Marco, ang kapaligiran ay tila isang pekeng katahimikan. Matapos ang kanyang pagtatagpo kagabi sa babaeng nagngangalang Tala, hindi mapakali ang kanyang isipan. Paulit-ulit niyang pinag-iisipan ang maikling pag-uusap nila. Ang paraan ng pagsasalita ni Tala ay napakalambing, at ang tingin ng kanyang mga mata ay tila nagtatago ng malalim na kalungkutan. Ngunit ang pinaka-nakagugulo ay ang amoy ng sampagita na nanatili sa hangin matapos siyang umalis. Ang bango ay eksaktong katulad ng nasa lugar kung saan natagpuan ang mga bangkay. Nakaupo si Marco sa harap ng maliit na bahay na tinutuluyan niya. Malamig na ang tasa ng kape sa kanyang kamay. Sa di kalayuan, ilang mga residente ang nagsisimulang magdatingan sa bulwagang pambarangay. Tense ang kanilang mga mukha. Mabilis na lumakad si Kapitan Berto patungo sa kanya dala ang isang papel. Sir Marco, kagabi, may biktima na naman, sabi niya sa mabigat na tono. Agad na tumayo si Marco. Saan? Sa taniman sa likod ng bahay ni Lola Sepa. Babae, mga 20 taong gulang. Walang sugat, walang dugo. Pero, yung amoy na naman. Amoy sampagita. Ang mga salitang iyon ay nagpatigas sa dibdib ni Marco. Kinuha niya ang kanyang jacket at mabilis na naglakad kasama si Kapitan Berto patungo sa lokasyon. Ang daan ng lupa ay maputik pa dahil sa hamog ng umaga. Nagkukumpulan na ang mga residente. Ang ilan ay nagbubulungan, ang iba'y tinatakpan ang kanilang mga ilong ng tela. Ang katawan ng biktima ay nakahandusay sa pagitan ng mga ligaw na damo. Maputla ang kanyang mukha, ngunit ang kanyang mga labi ay tila nakangiti. Sa kanyang liig, isang maliit na kwintas na may hugis ng bulaklak ng sampagita ang nakasabit. Sa tabi ng kanyang katawan, mayroong isang maliit na bote ng salamin na naglalaman ng malinaw na likido. Lumuhod si Marco at maingat na kinuha ang bote. Bukas pa ang takip nito at ang amoy na lumalabas ay talagang nagpapagaan ng ulo. Huwag masyadong langhapin ng malapitan, sabi ni Marco habang isinasara ang bote. Maaaring may kemikal ito sa loob. Napalunok si Kapitan Berto. Pero bakit wala man lang sugat, sir? Para silang namatay sa pagtulog. Hindi sumagot si Marco. Matagal niyang tinitigan ang biktima, pagkatapos ay may napansin sa dulo ng kanyang daliri. Isang puting mansa na parang pulbos ng bulaklak. Hinawakan niya ito at inamoy. Bango ng sampagita. Paulit-ulit, sampagita. Nang hapon na iyon, matapos dalhin ang biktima sa health center ng Nayon, muling nilibot ni Marco ang gilid ng gubat kung saan niya nakilala si Tala kagabi. Mabagal ang kanyang mga hakbang, ngunit bawat tibok ng kanyang puso ay tila umaalingaw sa kanyang mga tainga. Hindi niya alam kung bakit, ngunit isang bahagi niya ang umaasang muling lilitaw si Tala. At tama nga siya, mula sa direksyon ng maliit na sapa, narinig ang boses ng isang babaeng humuhuni. Ang tono ng kanyang boses ay malambing, nakapagpapakalma, ngunit nakapagpapatayo rin ng balahibo. Sinundan ni Marco ang tunog hanggang sa makita niya si Tala na nakaupo sa isang malaking bato habang binibilad ang mga bulaklak ng sampagita sa ibabaw ng puting tela. Marco, sabi ni Tala nang hindi lumilingon na para bang alam na niyang darating siya. Dumating ka para tanungin ako tungkol sa pagkamatay na iyon, hindi ba? Medyo nagulat si Marco. Alam mo, bahagyang umiti si Tala. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa tubig ng sapa na kumikinang. Alam ko lahat ng nangyayari sa Nayon na ito, Ginoong Pulis. Dahil sa tuwing may namamatay, naaamoy ko ang parehong bango, isang halimuyak na nakapagpapakalma, ngunit kasabay nito ay nakasasakit. Lumapit si Marco at tumayo sa kanyang harapan. Tala, saan mo kinukuha ang mga bulaklak na ito? Sa gubat, syempre. Pinipitas ko ito tuwing umaga. Ako lang ang nakakaalam ng lugar. Tinitigan niya si Marco ng kakaibang tingin, malambing ngunit matalim. Gumagawa ako ng pabango mula sa mga bulaklak na iyon. Gusto ito ng lahat ng kababaihan sa Nayon. Sabi nila, ang bango na gawa ko ay nagdadala ng swerte. Tinitigan ni Marco ang maliit na bote sa kamay ni Tala. Binigyan mo rin ba ng pabango ang biktimang bagong namatay? Yumuko si Tala, mahina ang kanyang boses. Siguro. Hindi ko na binibilang kung sino ang gumagamit nito. Gusto ko lang na maramdaman nilang maganda sila.
Isang mahabang katahimikan ang namagitan. Tanging ang tunog ng agos ng sapa ang maririnig. Nararamdaman ni Marco ang paglamig ng hangin sa kanyang paligid. Gusto niyang maniwala sa babaeng ito, ngunit may isang bagay sa loob niya na nagsasabing hindi kasing simple si Tala tulad ng kanyang nakikita. Marco, biglang sabi ni Tala. Naniniwala ka ba sa sumpa? Saglit na natahimik si Marco. Naniniwala ako sa sanhi at bunga, hindi sa sumpa. Bahagyang umiti si Tala. Baka magbago ang isip mo mamaya. Bago pa man makapagtanong ng higit pa si Marco, tumayo na si Tala at naglakad palayo, nag-iwan ng bakas ng bango ng sampagita na nakabitin sa hangin. Ang kanyang mga hakbang ay mabagal ngunit tiyak na para bang alam niya ang bawat bato at ugat sa gubat na iyon. Pinanood ni Marco ang kanyang likod hanggang sa mawala ito sa likod ng hamog. May kakaibang pakiramdam na tumubo sa kanyang dibdib, sa pagitan ng pag-usisa, awa at hinala. Tinitigan niya ang mga bulaklak ng sampagita na nakakalat sa lupa, at sinabi sa kanyang isipan, may itinatago ka, Tala. Alam ko. Nang gabing iyon, isinulat ni Marco ang lahat ng kanyang mga obserbasyon sa isang maliit na kwaderno. Isinulat niya ang tungkol sa pabango ng sampagita, ang bote ng salamin, at ang mga kakaibang salita ni Tala. Ngunit, ilang linya pa lang, huminto siya. Bigla na namang naamoy ang sampagita. Sa pagkakataong ito, mula sa bintana ng kanyang silid. Mabilis siyang lumingon at sa labas, malabo niyang nakita ang anino ng isang taong nakatayo malapit sa puno. Ang mahabang buhok nito ay dahan-dahang iwinawagayway ng hangin. Nagmamadaling lumabas si Marco. Ngunit pagdating niya sa labas, nawala ang anino. Mayroon lamang isang maliit na bote sa lupa at isang piraso ng papel na may magandang sulat kamay. Para sa iyo, Marco, upang maramdaman mo rin ang kanilang kapayapaan. Nanginginig ang kanyang mga kamay nang buksan niya ang bote. Kumalat ang bango ng sampagita, malambing ngunit matalim. Mabilis niyang isinara ang takip at tumingin sa kadiliman ng gubat. Sino ka ba talaga, Tala? Bulong niya. Mula sa malayo, maririnig ang mahinang iyak ng isang babae, na para bang nagmumula sa likod ng mga puno, pagkatapos ay nawala na lang bigla. At nang gabing iyon, hindi makatulog si Marco. Alam niyang mula sa sandaling iyon, ang investigasyon ay hindi na lamang tungkol sa kamatayan, kundi tungkol sa isang bagay na mas malalim pa. Isang paghihiganti na nababalot sa bango ng bulaklak ng sampagita. Bumuhos ang malakas na ulan mula pa kaninang madaling araw. Ang mga patak nito ay humahampas sa mga bubong na yero at tumatalbog sa mga daan ng lupa na naging putik. Ang Sitio Diwata ay mukhang malungkot sa likod ng tabing ng ulan, na para bang ang kalikasan ay nakikidalamhati sa muling pagkamatay na naganap. Pinagmamasdan ni Marco Rizal ang labas ng bintana ng bahay na kanyang tinutuluyan na may mabigat na isipan. Sa mesa sa kanyang harapan ay nakalagay ang maliit na bote ng pabango na natagpuan niya sa harap ng bahay kagabi. Isang misteryosong regalo mula kay Tala. Ang amoy ng sampagita ay nananatiling matapang kahit na mahigpit na nakasara ang takip, na para bang ang halimuyak ay maisariling buhay. Mula nang huli silang magkita ni Tala, hindi mapigilan ni Marco na isipin ang isang bagay. Ano ba talaga ang nilalaman ng pabangong iyon? Hindi lamang siya isang ordinaryong pulis. Sa akademya, nakakuha siya ng maikling pagsasanay sa forensic analysis. Dahil dito, nang umagang iyon, nagpasya siyang magsagawa ng isang simpleng pagsubok sa maliit na laboratorio ng health center ng Nayon. Si Kapitan Berto, na dumating upang kausapin siya, ay kumunot ang noo nang makita si Marco na may dalang bag na naglalaman ng bote ng pabango at mga tala. Sir Marco, malakas pa ang ulan, hindi ba't mas mabuting maghintay muna tayong tumila? Tumingin si Marco sa kulay abong langit. Hindi po, Kap. Kailangan kong malaman kung ano ang laman ng pabangong ito. Pakiramdam ko, narito ang sagot. Ang paglalakbay patungo sa health center ay hindi madali. Ang maputik na daan ay nagpuno ng putik sa kanyang sapatos at ang malamig na hangin ay tumago sa kanyang manipis na jacket. Ngunit hindi humupa ang kanyang determinasyon. Kung mas mabilis niyang malalaman ang katotohanan, mas malaki ang pagkakataong mapigilan ang susunod na kamatayan. Pagdating sa health center, sinalubong siya ni Lola Sepa na nagkataong nagtatrabaho bilang tagalinis doon. Nako, si Sir Police, ang aga naman, bati niya. Kahit umuulan, ganado pa rin, ha? Magalang nang umiti si Marco.
Kailangan po, Lola. Kailangan ko po ng tahimik na lugar para suriin ang isang bagay. Tumango si Lola Sepa at binuksan ang maliit na laboratorio sa likod ng gusali. Sa silid na iyon, mayroon lamang isang lumang mikroskopyo, ilang mga test tube, at isang aparador ng gamot na kupas na ang pintura. Nagbuhos si Marco ng kaunting likido mula sa pabango sa isang maliit na lalagyan. Agad na kumalat ang amoy ng sampagita sa buong silid. Kumuha siya ng isang ihihipapper at dahan-dahan itong isinausaw. Naging kulay berde ito, isang senyales ng natural na acid. Ngunit may mas kakaiba. Ang papel ay nagsimulang kumulubot at naglabas ng puting mansa na parang pulbos ng bulaklak. Kumunot ang noo ni Marco. Isinulat niya ang resulta sa kanyang kwaderno. Ang substance na ito ay nagre-react sa halumigmig ng hangin. Maaaring naglalaman ng lason mula sa halaman, isinulat niya. Makalipas ang ilang minuto, bumalik si Lola Sepa na may dalang isang tasa ng tsaa. Sir Marco, pwede magtanong? Siyempre po, Lola. Saan po galing ang pabangong iyan? Kakaiba ang amoy. Ngayon lang ako nakaamoy ng ganyan. Tinitigan ni Marco ang maliit na bote sa kanyang mesa. Gawa ng isang tao dito sa nayon. Ang pangalan niya ay Tala. Biglang nagbago ang mukha ni Lola Sepa. Tala, halos pabulong niyang sabi. Nandito pa pala ang batang iyon. Agad siyang tinitigan ni Marco ng matalim. Kilala niyo po siya. Matagal na nanahimik ang matanda, nakatingin sa bintanang malabo dahil sa ulan. Kilala ko siya. Pero matagal na iyon. Noong bata pa siya, mga 15 taon na ang nakalipas. Ang batang iyon ay masayahin, maganda at mabait. Ngunit napalunok siya. May masamang nangyari sa kanya. Naramdaman ni Marco na nanikip ang kanyang dibdib. Gaano po kasama, Lola? Pinagsamantalahan siya ng ilang kalalakihan dito sa nayon. Noong panahong iyon, bata pa ako at lahat kami ay pinatahimik. Ang kapitan noon ay nag-utos na isara namin ang aming mga bibig. Para daw mapanatili ang magandang pangalan ng nayon. Natahimik si Marco. Ang ulan sa labas ay tila mas lumakas pa, tinatakpan ang tunog ng kanyang paghinga na ngayon ay mabigat. Pagkatapos ng pangyayaring iyon, patuloy ni Lola Sepa na wala si Tala. Akala namin ay patay na siya. Pero kung buhay pa siya, tinitigan niya ang bote ng pabango ng may takot. Baka hindi ito nagkataon lang. Ang mga salitang iyon ay matagal na umalinggaw sa isipan ni Marco. Alam niya na bilang pulis, dapat siyang maging objektibo. Ngunit kasabay nito, ang kanyang puso ay nagsimulang mapuno ng awa. Kung totoo ang kwento, si Tala ay hindi lamang isang saksi, kundi isang biktima na may dalang sugat na hindi kailanman naghilom. Dapit hapon na nang bumalik si Marco sa kanyang tinutuluyan. Tumila na ang ulan, ngunit ang maalinsangang hangin ay nananatili pa rin. Binuksan niya ang ilaw at tinitigan ang bote ng pabango na ngayon ay tila mas malamig sa ilalim ng liwanag. Sa kanyang isipan, ang mga piraso ng impormasyon ay nagsimulang magkabit-kabit, natural na lason, bango ng sampag-ita, ang pangalan na lumitaw sa isang lumang kwento. Lahat ay tumuturo sa isang bagay, paghihiganti. Ngunit, bago pa man niya maisulat ang kanyang konklusyon, may kumatok sa pinto. Mahina ngunit regular. Tumayo si Marco at binuksan ito. Sa labas ay nakatayo si Tala, nakasuot ng simpleng puting bestida. Medyo basa ang kanyang buhok dahil sa ulan. Sa kanyang kamay ay may payong nakawayan at isang maliit na supot na tela. Maaari ba akong pumasok? Malambing niyang tanong. Tumango si Marco kahit na mabilis ang tibok ng kanyang puso. Hindi niya inaasahan na lilitaw si Tala habang ang kanyang isipan ay puno ng mga anino nito. Umupo si Tala sa silya ng panauhin, pinagmamasdan ang paligid na may bahagyang ngiti. Sinuri mo ang pabango, hindi ba? Hindi sumagot si Marco, tinitigan lang siya ng maingat. Alam kong nagtataka ka, mahinang patuloy ni Tala. Pero huwag kang masyadong maghanap ng malalim, ginoong pulis. May mga bagay na mas mabuting manatiling mabango kaysa buksan ang kanilang kabulukan. Kung ang mabango na iyon ay pumapatay ng tao, kailangan kong malaman, kalmadong sagot ni Marco, bagamat matigas ang kanyang tono. Yumuko si Tala pagkatapos ay bahagyang tumawa. Iba ka sa mga lalaki sa nayon na ito. Pero lalaki ka pa rin.
At ang mga lalaki ay laging gustong malaman ang higit pa sa nararapat. Natahimik si Marco. Ang mga salitang iyon ay biglang nagpalamig sa kapaligiran. Tumayo si Tala at tinitigan siya ng diretsyo. Hindi ako pumapatay ng sinuman, Marco. Namamatay sila dahil sa sarili nilang mga kasalanan. Matapos sabihin iyon, umalis siya ng bahay nang hindi lumilingon. Matagal na nakatayo si Marco sa pintuan, pinagmamasdan ang likod ng babae na dahan-dahang nawawala sa hamog ng dapit hapon. Naamoy muli ang sampagita. Sa pagkakataong ito, mas matalim, mas matapang. Tila dumidikit sa kanyang balat. At sa loob ng silid, ang bote ng pabango sa mesa ay biglang nabasag ng kusa. Mula sa loob nito ay lumabas ang maliliit na bula na pumutok na may mahinang tunog, parang isang bulong. Pumuno ang bango ng sampagita sa silid. At alam ni Marco na ngayong gabi, binuksan niya ang isang tabing na hindi dapat buksan. Nang gabing iyon, tila nagpipigil ng hininga ang Sitio Diwata. Dahan-dahang umihip ang hangin mula sa gubat, dala ang malambing na halimuyak ng sampagita na tumutusok hanggang sa kaibuturan ng dibdib. Bawat residente na nakaamoy nito ay alam na may mamamatay na naman ngayong gabi. Nakaupo si Marco sa harap ng kanyang tinutuluyan, nakatingin sa madilim na gubat sa di kalayuan. Hawak niya ang mga tala mula sa pagsubok na ginawa niya sa pabango kaninang umaga. Hindi pa kumpleto ang resulta, ngunit sapat na para manindig ang kanyang balahibo. Ang pangunahing sangkap ng pabango ay naglalaman ng isang natural na compound na kamamatay, katulad ng lason mula sa isang pambihirang halaman na tumutubo lamang sa kanlurang bahagi ng Sierra Madre, isang halaman na tinatawag na si bulaklak ng kamatayan. Sinubukan na niyang hanapin ito sa isang aklat ng botanika sa munisipyo at napatunayang totoong mayroon ito. Ang lason ay mabagal kumilos, inaatake ang sistema ng paghinga sa pamamagitan ng paulit-ulit na paglanghap ng amoy. Hindi ito nag-iiwan ng sugat, hindi nagdudulot ng bula sa bibig, pinapatigil lang nito ang puso na parabang ang biktima ay natutulog. At lahat ng biktima, palaging babae. Sumandal si Marco, nakatingin sa madilim na langit na walang bituin. Sa kanyang isipan, inulit niya ang mga salita ni Tala, namatay sila dahil sa sarili nilang mga kasalanan. Ang mga salitang iyon ay paulit-ulit na umiikot sa kanyang isipan, parang isang alinggaw na ayaw tumigil. Talaga bang sangkot ang lahat ng biktima sa madilim na nakaraan ni Tala? O nagkataon lang na natanggap nila ang pabango mula sa kanya? Bago pa man makahanap ng sagot ang kanyang isipan, narinig ang nagmamadaling mga yabag sa bakuran. Lumitaw si Kapitan Berto na may takot sa mukha, habol ang kanyang hininga. Sir Marco, may namatay na naman. Agad na tumayo si Marco. Sino ngayon? Ang anak ni Mang Cardo, si Lina, nanginginig niyang sagot. Bagong tuklas lang ang katawan niya sa tabi ng maliit na sapa malapit sa gubat. Walang sugat. Walang sinayang na oras, kinuha ni Marco ang kanyang flashlight at serbisyong baril. Tumakbo silang dalawa sa kadiliman ng gabi patungo sa sapa. Ang daan ay madulas dahil sa hamog at ang hangin ay puno ng amoy ng sampagita, lalong tumitindi sa bawat hakbang nila. Sa tabi ng sapa, may ilang residente nang nakatayo paikot. Ang kanilang mga mukha ay maputla sa ilalim ng liwanag ng gasera. Si Lina, isang dalagang 20 anyos, ay nakahiga sa isang banig na pandan. Basa ang kanyang buhok at sa kanyang kamay ay hawak pa rin ang isang maliit na bote ng pabango, ang parehong bote na natagpuan ni Marco dati. Lumuhod si Marco at sinuri ang pulso sa liig ng dalaga. Walang tibok. Tinitigan niya ang payapang mukha nito na tila natutulog lang. Ang amoy na ito, bulong niya. Sampagita na naman. Yumuko si Kapitan Berto, garalgal ang kanyang boses. Kailangan na nating kumilos, Sir Marco. Takot na ang mga residente. Sabi nila si Tala ang nagdadala ng malas. Tinitigan siya ni Marco ng matalim. Hindi tayo maaaring magbintang ng walang ebidensya. Pero lahat ng huling biktima ay nakitang kasama niya, Sir. Hindi pa rin sapat yan, sigaw ng isang residente mula sa likod. Hindi siya tao. Isa siyang tagapagdala ng sumpa. Nagsimulang mag-ingay ang mga tao. Ang ilan ay may dalang sulo na para bang handa ng sugurin ang bahay ni Tala ng gabing iyon din. Tumayo si Marco at itinaas ang kanyang kamay ng may otoridad. Tama na. Walang gagalaw kay Tala nang walang pahintulot ko.
Trabaho ito ng pulisya, hindi ng nagwawalang mga tao. Ngunit sa kanyang puso, alam niyang paubos na ang oras. Kung totoong gawa ni Tala ang pabangong iyon, lahat ng babaeng nakatanggap nito ay nasa panganib ngayon. Matapos kalmahin ang mga residente, bumalik si Marco sa kanyang tinutuluyan na puno ng mga tanong ang isipan. Tinitigan niya ang mesa kung saan nakatayo pa rin ang bote ng pabango ni Tala. Sa ilalim ng malabong ilaw, ang likido sa loob nito ay tila umiikot ng kusa, na parabang may buhay. Bigla, mula sa labas, narinig ang mahinang tunog, mga yabag sa basang lupa. Kinuha ni Marco ang kanyang baril at lumapit sa bintana. Sa labas, malabo niyang nakita ang anyo ng isang babae na nakasuot ng puting alampay. Ang kanyang mahabang buhok ay nakalugay at ang payong nakawayan sa kanyang kamay ay may tumutulong tubig. Si Tala. Nakatayo siya sa ilalim ng puno ng sampagita sa harap ng bahay, nakatingin kay Marco na may ekspresyong mahirap ipaliwanag, sa pagitan ng kalmado at nagtatagong galit. Dahan-dahang lumabas si Marco. Tala, anong ginagawa mo rito? Bahagyang umiti si Tala. Gusto ko lang makipag-usap, Marco. Magandang gabi ito para alalahanin ang mga kasalanan ng tao, hindi ba? Pinigil ni Marco ang kanyang hininga. Alam mong namatay si Lina. Dahan-dahang tumango si Tala. Alam ko. Dahil silang lahat ay anino ng nakaraan. Noon, pinagtawanan nila ako. Ipinikit nila ang kanilang mga mata noong umiiyak ako. Humakbang si Marco. Kaya ikaw ang pumatay sa kanila? Tumingin si Tala sa langit. Nagkakamali ka. Hindi ako pumapatay. Binibigyan ko lang sila ng gusto nila. Kagandahan, bango at walang hanggang kapayapaan. Ang lason na iyan ay galing sa bulaklak sa gubat, hindi ba? Tanong ni Marco na may diin. Tinitigan siya ni Tala, kumislap ang kanyang mga mata ng matalim. Marami kang alam, Marco. Pero hindi mo mapipigilan ang bulaklak na iyon. Ang laso nito ay isinilang mula sa mga luha, mula sa lupang lumunok sa dugo ng isang babaeng walang kasalanan. At lahat ng babaeng iyon ay namatay dahil sa mga kasalanan ng mga lalaki sa nayon na ito. Malamig na umiti si Tala. Tama ka. Nakikilala ng lason ang amoy ng kasalanan. Tanging ang mga babaeng nahawakan ng mga lalaking walang hiya mula sa aking nakaraan ang mamamatay. Hindi iyon nagkataon. Iyon ay katarungan. Mahigpit na hinawakan ni Marco ang kanyang baril. Ang katarungan ay hindi paghihiganti, Tala. Matagal siyang tinitigan ni Tala, pagkatapos ay dahan-dahang lumapit. Nagsasalita ka na parang lahat ng lalaki ay banal. Pero sa likod ng uniforme mo, pareho ka lang. Hindi mo maiintindihan kung ano ang pakiramdam na maging ako. Lalong tumapang ang amoy ng sampagita. Nagsimulang mahilo si Marco. Lalo pang lumapit si Tala. Ang kanyang boses ay parang bulong sa tainga. Kung gusto mo talagang malaman ang katotohanan, pumunta ka sa gubat bukas ng gabi. Doon nagsimula at magtatapos ang lahat ng kwento. Bago pa man makasagot si Marco, umihip ang malakas na hangin. Humakbang paatras si Tala at nawala sa likod ng hamog, nag-iwan ng bakas ng halimuyak ng sampagita na tumutusok at nagpapasikip sa dibdib ni Marco. Napaluhod siya, tinakpan ang ilong ng panyo. Naluha ang kanyang mga mata, ngunit hindi dahil sa amoy, kundi dahil sa katotohanang hindi na niya matatakasan. Si Tala ay hindi biktima. Siya ang utak na humihingi ng katarungan sa sarili niyang paraan. Ngunit sa maliit na bahagi ng kanyang puso, mayroon pa ring awa. Dahil sa likod ng malamig ng ngiti ni Tala, may nakikita si Marco, isang dalagang sinaktan ng mundo, at ngayon ay hinihiling na maramdaman din ito ng mundo. Nang gabing iyon, ipinangako ni Marco na bukas ng gabi, pupunta siya sa gubat. At doon, magtatapos ang lahat sa dugo o sa kapatawaran. Ang langit sa ibabaw ng Sitio Diwata ng hapong iyon ay kulay abong madilim. Ang mga ulap ay nakabitin ng mababa, na para bang dinadaganan ang lupang tahimik na nagyelo. Walang tawanan ng mga bata, walang tilaok ng manok. Lahat ng pinto ng mga bahay ay mahigpit na nakasara. Hindi nangahas lumabas ang mga residente mula nang mamatay si Lina kagabi. Sa gitna ng katahimikan na iyon, si Marco Rizal ay naglalakad mag-isa patungo sa gubat. Ang kanyang leather jacket ay basa ng hamog. Ang kanyang baril ay nakasukbit sa kanyang baywang,
at ang kanyang mga hakbang ay matatag kahit na ang kanyang dibdib ay puno ng kaba. Alam niya ngayong gabi, haharapin niya ng direkta si Tala, ang babaeng naging pinakamadilim na anino sa kanyang buhay. Kung hindi ako makabalik, mahina niyang sabi habang nakatingin kay Kapitan Berto na naghatid sa kanya hanggang sa gilid ng gubat, huwag ninyong hayaang mailumapit sa lugar na ito. Napalunok si Kapitan Berto. Sir Marco, mag-ingat ka. Hindi ordinaryong babae si Tala. Tumango lang si Marco at pumasok sa gubat na nagsisimula ng balutin ng hamog. Ang tunog ng mga kulisap at ang ihip ng hangin ay tila naging mga pabulong na salita. Habang lumalalim siya sa paglalakad, lalong tumitindi ang amoy ng sampagita. Matamis ngunit tumutusok, nagdudulot ng pagkahilo at pagduduwal. Ang matataas na puno sa kanyang paligid ay mukhang mga anino ng tao. Bawat hakbang ni Marco ay tila mabigat, na para bang tinatanggihan ng lupa ang kanyang presensya. At sa di kalayuan, malabo niyang nakita ang isang malamlam na liwanag, tulad ng mula sa isang kandila o sulo. Dahan-dahan siyang lumapit at doon, sa gitna ng isang bilog ng malalaking puno, nakatayo si Tala. Nakasuot siya ng simpleng puting barutsaya. Ang kanyang buhok ay nakalugay hanggang baywang. Sa paligid niya, ang mga bulaklak ng sampagita ay nakakalat, bumubuo ng isang perpektong bilog. Sa gitna nito, mayroong isang malaking lalagyan ng salamin na puno ng malinaw na likido, sumasalamin sa liwanag ng kandila na parang kristal. Tala, tawag ni Marco sa mabigat na boses. Dahan-dahang lumingon si Tala. Ang kanyang tingin ay kalmado, ngunit sa likod ng kapayapaan na iyon ay mayroong isang bagay na nakapangingilabot, isang galit na matagal ng kumukulo. Dumating ka rin, Marco. Hinihintay kita. Lumapit si Marco, tinitigan ang likido sa lalagyan. Iyan ang parehong pabango, hindi ba? Lason mula sa bulaklak ng gubat. Bahagyang umiti si Tala. Tinatawag ko itong tubig ng kawalang hanggan. Sa pamamagitan nito, pinalalaya ko sila mula sa isang malupit na mundo. Sa pamamagitan ng pagpatay sa kanila, sigaw ni Marco. Hindi iyon kalayaan, Tala. Pagpatay iyon. Bahagyang tumawa si Tala. Hindi mo naiintindihan? Matagal na silang patay, Marco. Patay noong ipinikit nila ang kanilang mga mata sa aking pagdurusa. Tinutulungan ko lang silang mapagtanto ang kasalanan na dala nila. Huminga ng malalim si Marco. Nagsasalita ka na parang Diyos. Tinitigan siya ni Tala ng matalim. Kung hinahayaan ng Diyos ang pagdurusa, baka mas karapat dapat akong pumalit sa kanya. Ang mga salitang iyon ay nagpatindig ng balahibo ni Marco. Alam niya sa likod ng malambing na kagandahan na iyon ay nakatago ang isang sugat na hindi pa naghihilom, isang sugat na ngayon ay naging isang nakamamatay na paghihiganti. Lumuhod si Tala at kinuha ang isang kumpo ng bagong pitas na sampagita. Alam mo, dati, madalas akong mamitas ng bulaklak sa lugar na ito kasama ang aking ina. Nagtatawanan kami, kumakanta at naghahabi ng mga pangarap. Pero nagbago ang lahat ng gabing iyon. Humina at naging garalgal ang kanyang boses. Dumating ang mga lalaking iyon. Pinagtawanan ako, pinahiya ako. At nang sumigaw ako, walang tumulong. Maging ang mga babae sa nayon ay nagtago lamang sa likod ng kanilang mga kurtina. Nagbingi-bingihan. Natahimik si Marco. Ang hangin sa kanilang paligid ay naging mabigat, at tanging ang huni ng mga kuliglig ang maririnig sa pagitan ng kanilang mga paghinga. Tumayo muli si Tala, nakatingin ng diretso kay Marco. Alam mo ba kung bakit babae lang ang pinapatay ng laso na ito at hindi lalaki? Yumiling si Marco. Dahil gusto kong mawalan ang mga lalaking iyon ng mga taong mahal nila. Asawa, anak, kapatid, lahat ng nagpapasaya sa kanila. Nakikilala ng laso na ito ang bakas ng kanilang kasalanan. Bawat babaeng nahawakan ng maruruming kamay nila ay dahan-dahang mamamatay. Hindi iyon nagkataon, Marco. Iyon ay katarungang isinilang mula sa lupang tinapunan ng aking dugo noon. Tinitigan siya ni Marco na may magkahalong emosyon, galit, lungkot at awa. Kung magpapatuloy ka sa ganito, wala kang pinagkaiba sa kanila. Hahayaan mong ubusin ng paghihiganti ang natitira mong buhay. Lumapit si Tala, ang kanyang mga hakbang ay mabagal ngunit nakamamatay. Ayoko nang mabuhay, Marco. Gusto ko lang na alalahanin nila ako.
Gusto kong malaman ng mundo na ang bulaklak na tinapakan nila ay maaaring pumatay sa kanila. Lalong tumapang ang amoy ng sampagita. Tinakpan ni Marco ang kanyang ilong, ngunit nagsimula ng maramdaman ang epekto. Nahihilo, umiikot ang kanyang paningin. Alam niyang ang singaw mula sa lason ay nagsisimula ng pumasok sa kanyang mga baga. Tala, itigil mo na ito, hirap niyang sabi. Maaari ka pang magsimulang muli. Malungkot siyang tinitigan ni Tala, pagkatapos ay iniabot ang kanyang kamay at idinikit ang kanyang mga daliri sa pisngi ni Marco. Ikaw ang unang lalaking tumingin sa akin ng walang pandidiri, Marco. Pero sayang, huli ka nang dumating. Bigla, ibinuhos niya ang malinaw na likido mula sa lalagyan ng salamin sa lupa. Ang amoy ng sampagita ay kumalat ng napakatindi hanggang sa manginig ang hangin. Sinubukan ni Marco na umatras, ngunit napalibutan na siya ng makapal na hamog. Malakas siyang umubo, pagkatapos ay ipinutok ang kanyang baril sa hangin, sinusubukang gumawa ng distansya. Ngunit, umiti lamang si Tala, nakatayo sa gitna ng puting hamog na ngayon ay may kasamang mga talulot ng bulaklak. Huwag kang matakot, bulong niya. Hindi kita papatayin. Kailangan mong mabuhay upang makita kung paano dahan-dahang nabubulok ang mundong ito. Dahil sa sarili nitong kasalanan. Umihip ang malakas na hangin, ginulo ang buhok ni Tala. Sinubukan ni Marco na lumapit, ngunit nagsimula ng magdilim ang kanyang paningin. Sa huling sandali bago siya mawalan ng malay, nakita niya ang mukha ni Tala na naglalaho kasama ng hamog na para bang sinisipsip ng gubat mismo. Nang magising siya, umaga na. Sa kanyang paligid, mayroon lamang mga natirang bulaklak ng sampagita na nakakalat at isang basag na lalagyan ng salamin. Walang bakas ni Tala, walang palatandaan ng kanyang katawan. Tanging ang bahagyang amoy ng sampagita ang naiwan sa hangin, nagpapahiwatig ng kanyang presensya na hindi pa tuluyang nawawala. Umupo si Marco sa lupa, hawak ang isang dakot ng tuyong sampagita. Blanko ang kanyang mga mata habang nakatingin sa langit. Hindi pa tapos ang kwentong ito. Maaaring nawala na si Tala, ngunit ang kanyang paghihiganti ay buhay pa. Naiwan sa bawat patak ng pabango na kumalat sa mga kamay ng mga kababaihan sa nayon. At mula sa malayo, maririnig ang mahinang awit sa pagitan ng mga puno, sampagitang puti, sugat tumubo. Ang bango mo'y dala, kasalanang di nabura ng tao. Tumingin si Marco sa direksyon ng tunog, ngunit ang gubat ay sumagot lamang sa pamamagitan ng bulong ng hangin. Alam niya, saan man siya magpunta, susundan siya ng amoy na iyon. Ang amoy ng sampagita, ang tanda na hindi pa tapos ang paghihiganti ni Tala. 3 araw na ang lumipas mula nang matagpo ang walang malay si Marco sa gilid ng gubat. Nang magising, natagpuan niya ang sarili na nakahiga sa bahay ni Lola Sepa. Ang kanyang katawan ay mahina, kumikirot ang kanyang ulo, at ang bahagyang amoy ng sampagita ay nakakapit pa rin sa kanyang balat. Ang hamog sa labas ay hindi pa tuluyang nawawala, na para bang ayaw bitiwan ng gubat ang mga lihim nito. Marco, muntik ka nang mamatay, sabi ni Lola Sepa sa garalgal na boses. Natagpuan ka ng mga residente at inilabas sa gubat ng madaling araw. Ang katawan mo'y malamig na parang yelo. Tumango lamang si Marco. Naaalala pa niya ang lahat, ang boses ni Tala, ang lason, ang mga bulaklak na lumilipad. Ngunit ang pinakanakatatak ay ang tingin ni Tala bago ito mawala. Hindi tingin ng isang mamamatay tao, kundi ng isang taong tuluyan ng isinuko ang sarili sa pagkawasak. Bumangon siya mula sa higaan, tumingin sa labas ng bintana. Ang nayon ay mukhang payapa, ngunit sa likod ng katahimikan na iyon ay mayroong mali. Walang tawanan, walang bati. Lahat ay naglalakad na nakayuko, na para bang nabubuhay sa ilalim ng isang anino ng takot na hindi maipaliwanag. Kumusta ang mga residente? Tanong ni Marco. Malungkot siyang tinitigan ni Lola Sepa. 3 pang babae ang namatay kagabi. Walang sugat, walang ingay. Katulad ng dati. Natahimik si Marco. Ginamit ba nila ang parehong pabango? Tumango si Lola Sepa. Pero walang nakakaalam kung saan nila nakuha. Sabi nila, bigla na lang daw lumitaw ang mga bote ng pabango sa kanilang mga beranda. Walang nakakita kung sino ang naglagay. Binalot ng katahimikan ang silid. Ipinikit ni Marco ang kanyang mga mata. Alam niyang nawala na si Tala, ngunit ang kanyang pamana ay buhay pa.
Ang lason na iyon, ang paghihiganti na iyon, ay parang isang kaluluwang ayaw umalis. Matapos tiyakin na malakas na ang kanyang katawan, nagpa siya si Marco na bumalik sa trabaho. Inutusan niya si Kapitan Berto na tipunin ang lahat ng residente sa bulwagang pambarangay ng hapong iyon. Nang magsimulang humilig ang araw sa kanluran, nagtipon sila. Ang mga maputlang mukha ay nakatingin sa kanya ng may pag-aalala. Mga kababayan, sabi ni Marco sa matatag na boses. Mula ngayong gabi, sino mang makakita ng bote ng pabango na amoy sampag-ita, huwag ninyong bubuksan. Ibigay niyo sa akin. Hindi iyan ordinaryong pabango, iyan ay lason. Agad na narinig ang mga bulungan. Isang batang ina ang mahinang nagtanong. Pero, Sir Police, kung lason po iyan, bakit may nagsasabing nakapagpapakalma ang amoy? Mayroon pang ang nakakaramdam na mas masaya sila matapos itong gamitin. Matagal na tinitigan ni Marco ang babae. Dahil mabagal kumilos ang lason. Ginagawa nitong magaan at kalmado ang pakiramdam na para bang mas maganda ang buhay. Ngunit pagkatapos ng ilang araw, dahan-dahang hihinto ang puso. Ang kamatayan ay dumarating ng hindi namamalayan. Si Mang Cardo, na nakaupo sa unahan, ay nagtaas ng kamay. Kung ganoon, paano muling lumitaw ang pabango? Samantalang patay na ang gumagawa nito. Ang tanong na iyon ay umalinggaw sa isipan ni Marco. Wala siyang tiyak na sagot. Ngunit sa kanyang puso, alam niya ang isang bagay, hindi pa tapos ang paghihiganti ni Tala. Nang gabing iyon, malakas ang ihip ng hangin. Ang langit ay madilim, tanging ang malabong liwanag ng buwan ang nagbibigay ilaw. Nagbabantay si Marco sa harap ng kanyang tinutuluyan. Ang kanyang mga mata ay hindi maalis sa daan patungo sa gubat. Umaasa siyang may matagpuan, isang bagay o isang tao. At bandang hating gabi, narinig ang isang malambing na tunog mula sa direksyon ng bulwagang pambarangay. Ang parehong awit, mahina at nakapananabik, sampagitang puti, sa sugat tumubo. Ang bango mo'y dala, kasalanang di nabura ng tao. Tumakbo si Marco patungo sa tunog. Ang liwanag ng kanyang flashlight ay tumago sa kadiliman, at sa harap ng pinto ng bulwagan, nakita niya ang isang tanawin na nagpayelo sa kanyang dugo. Doon, dose-dosenang maliliit na bote ng pabango ang maayos na nakahanay sa lupa. Ang mga takip nito ay bukas, at ang manipis na singaw ay dahan-dahang lumulutang sa hangin. Sa pagitan ng mga bote, nakatayo ang isang batang babae. Maputla ang kanyang mukha, blanko ang kanyang mga mata. Hawak niya ang isang bote sa kanyang kamay. Sino ang nagbigay niyan sa iyo? Tanong ni Marco sa malambing na tono. Tinitigan siya ng bata ng walang ekspresyon. Mula sa mabangong babae. Dumating siya sa pamamagitan ng hamog. Sabi niya, regalo raw ito para sa lahat ng ina sa nayon. Naramdaman ni Marco na nanlamig ang kanyang likod. Mabangong babae. Dahan-dahang tumango ang bata. Ang pangalan niya ay Tala. Bago pa man makalapit si Marco, umihip ang malakas na hangin, nanginig ang mga bote, at lalong tumapang ang singaw ng sampag-ita. Agad niyang tinakpan ang kanyang ilong at sumigaw, ilayo ang bata. Dumating si Kapitan Berto kasama ang ilang residente, may dalang basang tela para takpan ang mga bote. Ngunit ang ilan sa singaw ay nalanghap na. 2 residente ang nawalan ng malay. Matapos makolekta ang lahat ng bote, tahimik na nakatayo si Marco. Puno ng tanong ang kanyang isipan. Paano muling lumitaw ang pabango? May iba pa bang gumagawa nito, buhay pa si Tala? Nang gabing iyon, nakaupo siyang mag-isa sa harap ng kanyang tinutuluyan. Ang malamig na hangin ay tumatago sa balat, ngunit ang kanyang isipan ay masyadong mainit sa takot na hindi niya maintindihan. Tumingin siya sa gubat sa di kalayuan. Bigla, isang maliit na liwanag ang nakita sa pagitan ng mga puno, tulad ng isang ilaw mula sa gasera na dahan-dahang gumagalaw. At malabo, sa gitna ng hamog, ang anino ng isang tao ay tila nakatayo, nakatingin sa kanya mula sa malayo. Mahabang buhok, puting bestida, at may hawak na isang bagay sa kamay. Tumayo si Marco na pigil ang hininga. Tala, bulong niya, halos walang tunog. Ngunit nang kumurap siya, nawala ang anyo. Tanging ang amoy ng sampagita ang naiwan, lalong tumitindi, lalong tumatapang, na para bang pinupuno ang buong hangin ng nayon. Alam ni Marco na may mas malaking nangyayari. Hindi ito simpleng lason, hindi ito simpleng paghihiganti.
Ito ay isang sumpang isinilang mula sa kasalanan mismo ng tao. Tumingin siya sa gubat at bumulong sa sarili. Kung nasaan ka man, hahanapin kita. Pero sa pagkakataong ito, hindi para pigilan ka, kundi para palayain ka. Umihip ang hangin ng gabi, dala ang mga piraso ng talulot ng sampagita na dahan-dahang nahulog sa lupa. Ang bango ay malambing, ngunit sa likod ng kalambingan nito ay nakatago ang isang pangako ng paghihiganting hindi pa tapos. At sa di kalayuan, mula sa loob ng gubat, narinig ang mahinang tawa ng isang babae, pagkatapos ay katahimikan. Muling naging malungkot ang langit ng Sierra Madre. Bumuhos ang malakas na ulan, tumatama sa mga bubong na yero ng mga bahay, lumilikha ng tunog na parang bulong ng libu-libong lihim. Ang Sitio Diwata ngayon ay mukhang disyerto. Maraming residente ang piniling lumikas sa mga kamag-anak sa labas ng nayon, matapos kumalat ang balita tungkol sa mga nakamamatay na bote ng pabango. Nakaupo si Marco Rizal sa isang maliit na outpost malapit sa gubat, nakatingin sa folder na puno ng mga tala ng investigasyon na lalong dumarami. 29 na babae na ang natagpuang patay. Ang kanilang mga katawan ay nakahandusay sa lupa ng walang sugat, ang kanilang mga mata ay nakadilat na nakatingin sa langit, at sa tabi ng kanilang mga katawan ay palaging may mga sariwang talulot ng sampag-ita, kahit natuyo ang gubat. Ngunit ang mas nagpapagulo sa isip ni Marco ay ang resulta ng laboratorio mula sa syudad. Ang laso na natagpuan sa dugo ng mga biktima ay hindi pala gawa ng tao. Ang substance ay buhay, nagre-react, at lumalaki na parang isang parasitiko. Isang laso na kayang tumubo, bulong ni Marco, hindi makapaniwala. Si Kapitan Berto, na nakaupo sa tapat niya, ay tinitigan siya na may tensyon sa mukha. Kung ganoon, sino ang makakagawa niyan, Sir Marco? Posible bang si Tala ay makalikha ng isang buhay na lason? Isa lang siyang babae mula sa nayon. Ipinikit ni Marco ang kanyang mga mata. Hindi niya ito magagawa ng mag-isa. Pero baka hindi lang siya isang ordinaryong babae. Mayroong isang bagay sa loob niya, isang bagay na hindi natin naiintindihan. Lalong lumakas ang ulan. Kumulog at bigla, ang lumang radyo sa kanilang mesa ay umandar ng kusa. Mula rito, narinig ang isang mahinang, malabong tunog, parang isang awit, sampagitang puti, sa sugat tumubo. Nagkatinginan si Marco at Kapitan Berto. Iyan ang parehong kanta, mahinang sabi ni Marco. Agad niyang pinatay ang radyo, ngunit ang tunog ay nanatili, ngayon ay parang umaalingaw mula sa labas ng outpost. Lumabas si Marco, tinahak ang ulan. Sa gilid ng daan, tungo sa gubat, may nakita siyang nakatayo sa ilalim ng isang malaking puno ng balete. Nakasuot ang anyo ng isang mahabang puting tela, ang basang buhok ay nakadikit sa mukha, at may hawak na isang bagay na kumikinang. Isang bote ng pabango. Sino yan? Sigaw ni Marco habang tinutok ang flashlight. Ngunit nang tumama ang liwanag sa anyo, ang nakita lamang ay isang matandang babae na may blankong mga mata, si Lola Sepa. Nanginginig ang kanyang katawan at sa kanyang mga labi ay may kakaibang ngiti. Dumating siya ulit, Marco, mahina niyang sabi. Dumating si Tala ngayong gabi. Nakita ko siya sa gubat. Hindi siya patay. Tumakbo si Marco palapit. Lola Sepa, anong ibig ninyong sabihin? Ngunit patuloy na nakatingin ang matanda sa gubat, pagkatapos ay bumulong na parang sinasapian. Itinatanim niya ang mga bangkay. Hindi para itago kundi para patubuin. Ang mga salitang iyon ay nagpayelo sa dugo ni Marco. Patubuin? Bago pa man makapagtanong ng higit pa si Marco, biglang kinumbulsyon si Lola Sepa. Mula sa kanyang kamay ay nahulog ang mga sariwang talulot ng sampag-ita. Agad siyang niyakap ni Marco, ngunit ang matapang na bango ay tumusok sa kanyang ilong, ang parehong amoy noong huling lumitaw si Tala. Makalipas ang ilang minuto, hindi na humihinga si Lola Sepa. Kinabukasan, inutusan ni Marco ang kanyang mga tauhan na halughugin ang silangang bahagi ng gubat, kung saan huling nakitang nakatingin si Lola Sepa. Makapal pa ang hamog at malambot ang lupa dahil sa ulan kagabi. Napahinto ang kanilang mga hakbang nang makakita sila ng isang kakaibang bagay, isang hanay ng mga sampagita na maayos na tumubo, bumubuo ng isang malaking bilog. Sa gitna ng bilog, ang lupa ay tila dahan-dahang pumipintig na para bang may buhay. Nang maghukay ng kaunti ang isa sa mga tauhan gamit ang pala, isang amoy na pinaghalong bulok at tamis ang kumalat.
Mula sa ilalim ng lupa, lumitaw ang isang kamay ng tao, ngunit hindi isang nabubulok na kamay. Ang balat nito ay malambot pa, na para bang kamamatay lang. "Huwag hawakan," sigaw ni Marco. Ngunit huli na sila. Dahan-dahang nanginig ang lupa, at mula sa likod ng mga nahuhulog na talulot ng sampag-ita, lumitaw ang anyo ng isang dalaga. Hindi si Tala, ngunit magkamukha sila. Idinilat ng anyo ang kanyang mga mata, tinitigan si Marco at ngumiti. Itinanim niya ang kanyang mga binhi, sabi ni Marco sa garalgal na boses. Ang lason ay dumarami sa pamamagitan ng katawan ng tao. Napalunok si Kapitan Berto. Kaya lahat ng biktima. Hindi lang sila namatay. Dahan-dahang tumango si Marco. Sila ay bahagi ng isang bagay na mas malaki. Ginawa silang sisidlan ni Tala. Mga katawang nagpapatubo sa kanya muli. Nang gabing iyon, nakaupo si Marco sa harap ng kanyang mesa. Tinitigan niya ang larawan ni Tala na kinuha niya mula sa isang lumang file, isang larawan ng isang magandang babae na may malambing na ngiti. Mahirap pa rin niyang paniwalaan na ang mukhang iyon ay naging simbolo na ngayon ng kamatayan. Mula sa bintana, nakita niya ang mga ilaw sa mga bahay na unti-unting namamatay. Lalong tumahimik ang nayon. Ngunit sa di kalayuan, mula sa direksyon ng gubat, nakita ang dose-dosenang maliliit na puting ilaw na kumikislap na parang mga parol. Tumayo si Marco. Hindi iyan apoy. Iyan ang kemikal na reaksyon ng lason. Alam niyang hindi maaaring palampasin ang gabing iyon. Kinuha niya ang kanyang flashlight, baril at radyo at naglakad patungo sa pinagmumulan ng liwanag. Bawat hakbang niya ay nagpapanginig sa lupa sa ilalim niya. At nang makarating siya sa gilid ng gubat, muling narinig ang awit, sampagitang puti, sa sugat tumubo. Sa pagkakataong ito, hindi isa ang boses, kundi dose-dosenang magkakasabay sa isang nakapangingilabot na harmonya. Itinutok ni Marco ang flashlight at sa kanyang harapan ay nakatayo ang isang hanay ng mga babaeng magkakamukha ni Tala, nakasuot ng puting barot saya, nakatingin sa kanya na may blangkong mga mata. Isa sa kanila ang humakbang at bumulong. Huli ka nang dumating, Marco. Tumubo na ang kanilang mga kasalanan. At ako lamang ang bulaklak na isinilang mula sa lupang dinumihan nila. Nanginginig ang mga mata ni Marco. Tala. Ngumiti ang babae. Hindi ako ang Tala na dati. Ako lamang ang kanyang karugtong. Bigla, ang buong hanay ng mga babae ay dahan-dahang gumalaw patungo kay Marco. Ang amoy ng sampagita ay lalong tumindi hanggang sa hindi na siya makahinga. Umatras siya ng ilang hakbang, ipinutok ang kanyang baril sa hangin, ngunit ang tunog ay nilamon ng awit na ngayon ay naging isang mahabang sigaw. Kumurap-kurap ang liwanag ng flashlight, umikot ang mundo, at nang mapaluhod si Marco, ang huling nakita niya ay ang mga mukha na iyon. Lahat ay nakangiti na may mga matang kumikinang na parang basang salamin. Kinabukasan, natagpuan ng mga residente si Marco na nakahandusa sa harap ng outpost. Malamig ang kanyang katawan, ngunit humihinga pa. Sa kanyang kamay ay mahigpit na hawak ang isang basang talulot ng sampagita at isang gusot na tala, hindi patay si Tala. Siya ay kumakalat. Mula sa direksyon ng gubat, narinig ang malambing na awit ng isang babae. Kasabay nito, ang hamog ng sampagita ay nagsimulang bumalot sa buong Sitio Diwata. Hindi sumikat ang araw ng umagang iyon. Ang langit ay nagpapakita lamang ng kulay abong kulay at ang puting hamog ay kumapal na parang isang higanting bulak na bumabalot sa buong Sitio Diwata. Ang amoy ng sampagita ay napakatindi, tumutusok sa bawat sulok ng mga bahay, hanggang sa pinili ng mga natitirang residente na takpan ang kanilang mga ilong ng basang tela. Ngunit kahit paano, ang bango ay tumatago sa anumang bagay na para bang hangin na hindi maitaboy. Nakatayo si Marco Rizal sa harap ng maliit na bahay na naging huling outpost ng pulisya. Mahina pa rin ang kanyang katawan matapos ang nangyari kagabi. Sa kanyang kamay ay hawak ang gusot na tala na natagpuan kasama niya noong nawalan siya ng malay, hindi patay si Tala. Siya ay kumakalat. Paulit-ulit niyang binasa ang mga salitang iyon, sinusubukang unawain ang kahulugan nito. Sa labas, tumakbo si Kapitan Berto na may dalang masamang balita. Sir Marco. Ang mga residente ay isa-isang bumabagsak. Hindi sila namamatay, pero ang kanilang mga katawan ay nanlalamig na parang bato. At mula sa kanilang balat, lumalabas ang mga bulaklak ng sampag-ita.
Agad na napabalikwa si Marco. Ano? Mabilis silang nagtungo sa plaza ng Nayon. Doon, dose-dose ng mga tao ang nakahandu sa isalupa. Mula sa kanilang mga dibdib at lieg ay tumutubo ang mga sariwang usbong ng puting sampag-ita na para bang maingat na itinanim. Walang dugo, walang sigaw, tanging isang nakabibinging katahimikan. Hindi ito ordinaryong lason, bulong ni Marco. Ito ay isang uri ng reaksyon. Na itinanim. Tinitigan siya ni Kapitan Berto na may desperasyon sa mukha. Ano ang gagawin natin, sir? Lahat na nakaamoy ng bango ay nagiging tulad nila. Huminga ng malalim si Marco. Kailangan nating puntahan ang bahay ni Tala. Doon nagsimula ang lahat. Ang bahay ni Tala ay nasa gilid ng gubat. Nang makarating sila, ang kapaligiran ay tila huminto sa isang panahon. Ang mga pader na kahoy ay nakatayo pa rin, ngunit tinatakpan na ng lumot ang karamihan sa ibabaw nito. Sa likod bahay, daan-daang ligaw na sampagita ang tumutubo, puting-puti, na para bang sumasayaw sa ihip ng hangin. Dahan-dahang binuksan ni Marco ang pinto. Agad na sumalubong ang matapang na bango, mas matindi kaysa dati. Sa loob, ang mga mesang kahoy ay maayos pa rin na may mga maliliit na bote na naglalaman ng malinaw na likido. Sa pagitan ng mga bote, may isang makapal na kwaderno na balat ang pabalat. Sa unang pahina, nakasulat, Pag-aari ni Tala. Binuklat ni Marco ang bawat pahina. Ang sulat kamay ay maganda ngunit matatag. Bawat linya ay nagsasalaysay ng isang madilim na kwento, isang pag-amin, sakit at paghihiganti. Sa isang pahina, nakasulat, Pinaglaruan nila ang aking katawan. Nagtawanan sila noong umiiyak ako. Ngunit hindi ako namatay. Itinanim ko ang aking sakit sa lupa. Itinanim ko ito gamit ang aking mga luha. Ngayon, ang mga bulaklak ng sampagita ang nagsasalita para sa akin. Matagal na natahimik si Marco. Kaya totoo nga. Itinanim niya ang lason hindi para pumatay, kundi para maghatid ng mensahe. Sa isang sulok ng silid, sinuri ni Kapitan Berto ang isa pang mesa at natagpuan ang isang piraso ng puting tela na may kalawang na ng dugo. Ito ang damit niya, sir. Pero sariwa pa ang dugo. Bago pa man nila maintindihan, narinig ang mga yabag mula sa likod ng bahay. Agad na itinutok ni Marco ang kanyang baril. Mula sa likod ng pinto, lumitaw ang isang babae na may suot na puting barot saya. Ang kanyang buhok ay nakalugay, ang kanyang mukha ay malambing ngunit ang kanyang mga mata ay malamig. Tala, bulong ni Marco. Ngumiti ang babae. Buhay ka pa pala, Marco. Kala ko'y isa ka na sa mga bulaklak na iyon. Mas hinigpitan ni Marco ang hawak sa baril. Anong ginawa mo sa kanila? Tumingin si Tala sa labas ng bintana, sa direksyon ng gubat na ngayon ay natatakpan ng hamog ng sampagita. Hindi ako pumapatay ng sinuman. Sila ang nagtanim ng sarili nilang kasalanan. Binigyan ko lang ng pagkakataon ang lupa na magsalita. Galit na lumapit si Kapitan Berto. Baliw kang babae. Dahil sa'yo, maaaring maubos ang buong Nayon. Lumingon si Tala. Ang tingin ng kanyang mga mata ay naging matalim at bigla bumagsak si Kapitan Berto. Mula sa kanyang lieg, lumitaw ang mga talulot ng sampagita, isa-isang tumutubo na parang bulaklak na diniligan ng ulan. Sumigaw si Marco, pinipigilan ang kanyang galit at takot. Tama na. Kung gusto mong maghiganti, sa mga may kasalanan ka maghiganti, hindi sa lahat. Lumapit si Tala, ang kanyang mga hakbang ay magaan ngunit nagpapanginig sa hangin. Hindi mo alam ang nangyari. Ipinikit ng nayon na ito ang kanilang mga mata. Lahat sila ay tahimik. Maging ang mga babae. Alam nila pero pinili pa ring manahimik. Huminto siya sa mismong harapan ni Marco. Ngayon, kinukuha lang ng lupa ang karapatan nito. Tinitigan ni Marco ang kanyang mukha. At pagkatapos ng lahat ng ito, magiging payapa ka ba? Mahinang umiti si Tala. Payapa. Walang payapaan para sa lupang basa ng dugo. Ako lamang ang bulaklak na tumubo mula sa kanilang kabulukan. Bigla, dahan-dahang nanginig ang sahig ng bahay. Mula sa ilalim ng lupa, lumitaw ang mga pinong ugat na gumapang sa mga dingding. Ang mga bulaklak ng sampagita ay namukadkad sa bawat siwang ng kahoy. Ang bahay ay tila nabuhay, humihinga, lumulunok ng hangin, lumulunok sa kanila.
Umatras si Marco, hinila ang gatilyo, ngunit itinaas ni Tala ang kanyang kamay. Hindi mo mapipigilan ang isang bagay na naitanim na, Marco. Isang beses siyang bumaril. Tumagos ang bala sa dibdib ni Tala, ngunit hindi dugo ang lumabas, kundi mga talulot ng sampagita na nahulog na parang puting ulan. Nanghina ang katawan ni Tala, pagkatapos ay ngumiti sa katahimikan. Hindi ako mamamatay, mahina niyang sabi. Ako ay kumakalat. Ang kanyang katawan ay dahan-dahang natunaw at naging isang mabangong puting hamog. Mula sa kinatatayuan niya, bumuka ang lupa, at libu-libong sampagita ang sabay-sabay na namukadkad, naglalabas ng isang malambing na liwanag na nakasisilaw. Tumakbo si Marco palabas ng bahay, ngunit nilamunan ng hamog ang buong nayon. Saan man siya tumakbo, tanging puti, bango, at isang bulong ang paulit-ulit na naririnig, sampagitang puti, sa sugat tumubo. Napaluhod siya, tinakpan ang kanyang mukha. Tila umikot ang mundo. Mula sa malayo, muling narinig ang boses ni Tala, malambing, puno ng kalungkutan. Hindi mo mapipigilan ang bulaklak, Marco. Dahil hindi kailangan ng bulaklak ng pahintulot para tumubo. Nang umagang iyon, dumating ang isang helikopter ng pulisya mula sa syudad. Mula sa himpapawid, ang Sitio Diwata ay mukhang isang higanting hardin na puno ng mga bulaklak ng sampagita. Walang natirang gusali, walang nabubuhay na tao. Tanging isang puting kalawakan na kumikinang sa ilalim ng unang sinag ng araw matapos ang maraming araw ng kadiliman. Ngunit sa gitna ng karagatan ng mga bulaklak, isang anyo ang nakatayo. Isang lalaking nakauniporme ng pulis. Ang kanyang katawan ay tahimik, hindi gumagalaw. Mula sa kanyang dibdib, tumubo ang isang tangkay ng sapagita na namumukadkad. Ang pangalan niya ay Marco Rizal. At mula sa malayo, dinala ng hangin ang isang mahinang bulong ng isang babae, payapa na ako, Marco. Dahil ngayon, pareho na ang amoy na nalalanghap nilang lahat. 3 linggo na ang lumipas mula nang ideklarang nawawala sa mapa ang Sitio Diwata. Isinara ng gobyerno ang lahat ng daan patungo sa lugar, tinawag itong isang biological hazard zone. Mula sa himpapawid, ang natira na lamang ay isang kalawakan ng puting sampagita na tumatakip sa bawat bakas ng gusali. Walang palatandaan ng buhay, walang bakas ng tao. Tila ang buong nayon ay nilamon ng lupa. Ngunit para sa mga nakakilala kay Marco Rizal, hindi madaling tanggapin ang balita. Ilang kasamahan niyang pulis sa syudad ang naniniwalang buhay pa si Marco sa loob ng zone na iyon. May mga nanunumpa na nakakita sila ng isang aninong nakauniporme na nakatayo sa gitna ng taniman ng sampagita sa gabi. Lahat ng ulat ay itinuring na guni-guni, ngunit isang tao ang hindi sumuko, si General Cruz, ang hepe ng pulisya sa rehiyon na dating nag-utos kay Marco. Isang umaga sa kanyang madilim na opisina, muling binuksan ni General Cruz ang file ng kaso. Ang mga larawan ng biktima, mga tala ng otopsya, at ang huling ulat ni Marco na hindi na naipadala, lahat ay nasa kanyang harapan. Sa ilalim ng ulat, nakasulat sa kamay ni Marco, ang laso na ito ay hindi gawa ng tao. Ito ay tumutubo mula sa sugat. At ang sugat na iyon ay may pangalan, Tala. Matagal na tinitigan ni General Cruz ang mga salitang iyon. Naalala niya si Tala, ang dalagang madalas pumunta sa munisipyo noon, dala ang pabangong gawa niya. Malambing, magalang, at hindi kailanman tumitingin ng matagal sa mata ng tao. Walang sinuman ang nag-akala na sa likod ng ngiting iyon ay nakatago ang isang sugat na kasing lalim ng impyerno. Nang hapong iyon, nagpasya si General Cruz na puntahan ang ipinagbabawal na sona kasama ang 2 batang tauhan. Nakasuot sila ng kumpletong protective gear at oxygen mask. Ang hangin sa paligid ng Sitio Diwata ay naglalaman pa rin ng kakaibang substance, isang halo ng oxygen, pinong alikabok, at mga spore ng sampagita na maaaring magdulot ng matinding guni-guni kung malanghap. Nang tumawid sila sa hangganan, tila nagbago ang mundo. Walang huni ng ibon, walang kulisap, tanging isang mahinang bulong na nagmumula sa taniman ng mga bulaklak. Bawat hakbang ay lumilikha ng isang malutong na tunog, na para bang tumatapak sa pinong salamin, dahil ang mga tuyong talulot ng sampagita ay ganap na tumatakip sa lupa. Sir, napakabango rito, sabi ng isa sa mga tauhan na may kaba. Mahinang sumagot si General Cruz, huwag lang hapin ng malalim. Mag-focus lang. Nagpatuloy sila sa paglalakad hanggang sa makarating sa dating plaza.
Doon, ang mga sampagita ay tumubo na hanggang baywang, dahan-dahang umuugoy na para bang sumasalubong sa kanila. At sa gitna ng taniman, nakatayo ang isang natural na estatwa ng bato. Ang hugis nito ay parang isang taong nakaluhod. Sa dibdib ng estatwa, nakatanim ang isang tangkay ng sampagita na sariwa pa, na para bang kabubukas lang. Matagal itong tinitigan ni General Cruz. Ang hugis nito, parang totoong tao. Lumapit siya at hinawakan ang ibabaw ng estatwa. Ang balat ng bato ay kakaiba, mainit, hindi malamig. Nang pahiran niya ang bahagi ng mukha, natuklap ang isang layer ng puting alikabok at sa ilalim nito ay lumitaw ang balat ng tao. Ang mukhang iyon. Ang mukha ni Marco Rizal. Diyos ko, bulong niya. Nandito ka, anak. Bigla, mula sa likod ng taniman ng sampagita, lumitaw ang isang malambing na awit, sampagitang puti, sa sugat tumubo. Mabilis na lumingon si General Cruz. Nagsimulang bumaba ang hamog at mula rito ay lumitaw ang isang babaeng nakasuot ng puting barot saya, dahan-dahang naglalakad. Tala nanginginig niyang sabi. Bahagyang umiti ang babae. Hinihintay kita, General. Ito pala ang ginawa mo, tanong ni General Cruz na habol ang hininga. Nilamon mo ang buong nayon. Pati na ang tauhan ko. Yumuko sandali si Tala. Hindi ko sila nilamon. Pinili nilang manatili dahil sa labas, walang sinumang aalala sa kanila. Pero dito, naaalala ng lupang ito ang lahat. Lumapit siya sa estatwa ni Marco at marahang hinaplos ang pisngi nito. Lumapit siya sa akin, sinubukang pigilan ang sumpang ito. Pero hindi mapipigilan ang sumpa. Maaari lamang itong ipamana. Itinutok ni General Cruz ang kanyang baril. Itigil mo na ang kalokohang iyan. Tinitigan siya ni Tala na may blangkong mga mata. Naaalala mo ba ang gabing iyon, General? 20 taon na ang nakalipas, sa bulwagang pambarangay, noong ipinatawag ako para pagsilbihan ang mga panauhing opisyal. Natigilan si General Cruz. Huwag. Huwag mo nang banggitin ang panahong iyon. Lumapit si Tala, ang kanyang boses ay naging isang malamig na bulong. Isa ka sa kanila. Ikaw ang pumirma sa lihim na kasunduan para hindi ako kailanman makapagsumbong. At ngayon, nakatayo ka rito, tinitingnan ang bunga ng kasalanan na hinayaan mo. Nanginginig ang kamay ni General Cruz. Ako. Sumusunod lang ako sa utos. Mapait na umiti si Tala. At ako naman, sinusunod ko ang sumpa. Lalong tumapang ang amoy ng sampagita. Mula sa ilalim ng lupa, gumapang ang mga ugat patungo sa mga paa ni General Cruz. Sinubukan niya bumaril, ngunit nag-jam ang kanyang baril. Sumigaw ang mga batang tauhan sa likod niya nang magsimulang tumubo ang mga bulaklak sa kanilang mga katawan, isa-isa. Umatras si Tala, ang kanyang katawan ay naglaho sa gitna ng hamog. Huwag kang matakot, General. Ngayon, magiging bahagi ka na ng lupang umaalala sa mga kasalanan nito. Ang huling narinig na sigaw ay ang pangalan ng Diyos na tinawag sa takot, bago lamunin ng hamog ang lahat. Isang linggo ang lumipas, natagpuan ng isang rescue team ang mga bakanting protective gear sa gilid ng sona. Sa loob nito, walang katawan, tanging mga sariwang talulot ng sampagita, at isang maliit na kwadernong maisulat kamay ni General Cruz. Sa huling pahina, nakasulat, tama siya. Buhay ang lupang ito. At kinakain lamang nito ang mga nagsinungaling. Matapos ang pangyayaring iyon, tuluyan ng isinara ng gobyerno ang lugar. Walang sinumang pinahintulutang pumasok. Ngunit tuwing tag-ulan, ang amoy ng sampagita ay naaamoy hanggang sa 10-10 kilometro ang layo. Naniniwala ang mga residente sa paligid na iyon ang panahon kung kailan humihinga ang lupa, kung kailan pinatutubo muli ni Tala ang mga bulaklak mula sa kasalanan ng tao. At para sa mga nangangahas lumapit sa gabi, sinasabi nilang nakikita nila ang isang lalaking nakauniporme ng pulis na naglalakad sa gitna ng taniman ng sampagita, dala ang isang lumang kwaderno sa kanang kamay. Ang kanyang boses ay mahina, na para bang walang tigil na nagdarasal, patawarin mo ako, Tala. Naiintindihan ko na ngayon. Hindi talaga maililibing ang kasalanan. Mula sa malayo, ang puting hamog ay patuloy na sumasayaw sa ibabaw ng lupain ng Sitio Diwata. At sa gitna ng karagatan ng sampagita, malabo na maririnig ang boses ng isang babaeng bumubulong,
bawat lupa ay may alaala. At bawat bulaklak, alam kung kaninong sugat siya tumubo. Nang gabing iyon, ang langit sa ibabaw ng dating Sitio Diwata ay nagliwanag ng isang kakaibang kulay lila, tulad ng isang kidlat na walang tunog. Kumislap ang mga lintik ng walang ulan at nanginig ang hangin na parabang ang mundo ay nagpipigil ng hininga. Sa gitna ng kalawakan ng puting sampagita na tumatakip sa buong nayon, isang anyo ang dahan-dahang lumitaw, si Marco Rizal. Dahan-dahan niyang idinilat ang kanyang mga mata, nakatingin sa blangkong langit sa itaas. Ang kanyang katawan ay hindi naganap na tao. Ang kanyang balat ay maputla na parang bato, ngunit mainit. Sa kanyang kaliwang dibdib, isang tangkay ng sampagita ang tumutubo, nagmamarka sa hangganan ng buhay at kamatayan. Tumayo siya na may mabigat na hakbang. Walang tunog, tanging ang ihip ng hangin na dala ang amoy ng bulaklak na maihalong dugo. Sa kanyang paligid, ang mga malabong anyo na kahawig ng mga katawan ng tao ay nakatayong tahimik. Ang ilan ay nakasuot ng mga lusot na protective gear. Sa gitna nila, ang mukha ni General Cruz ay mukhang payapa, na parabang natutulog habang nakangiti. Yumuko si Marco. Nabigo akong iligtas sila, bulong niya. Ngunit isang malambing na boses mula sa likuran ang nagpalingon sa kanya. Hindi ko kailanman ginustong mamatay sila, Marco. Lumitaw ang anyo ni Tala mula sa hamog, nakasuot ng puting barot saya na tila kumikinang sa dilim. Ang kanyang buhok ay nakalugay, ang kanyang mga mata ay malambing ngunit blanko. Hindi na siya mukhang nakakatakot, kundi parang isang kaluluwang pagod na sa lahat ng paghihiganti. Matagal siyang tinitigan ni Marco. Tala, ito ba ay langit? O impyerno? Bahagyang umiti si Tala. Para sa isang taong nagsisisi pa, pareho lang ang dalawa. Lumapit siya, dumadaan sa mga bulaklak na namumukadkad sa bawat yapak niya. Hinihintay ko ang isang taong makakaintindi. Hindi para palayain ako, kundi para ipaalam sa mundo. Hindi nawawala ang kasalanan dahil lang sa paglipas ng panahon. Huminga ng malalim si Marco. Gusto kong tubusin ang lahat, Tala. Pero hindi ko alam kung paano. Tinitigan siya ni Tala ng malalim. Maaari mo pa ring tubusin, Marco. Pero hindi sa mundong ito. Bigla, nanginig ang lupa. Mula sa malayo, narinig ang ugong ng makina, isang helicopter ng rescue team ang papalapit mula sa timog. Ang mga ilaw nito ay tumagos sa hamog, ginagawang isang kumikinang na puting karagatan ang taniman ng sampagita. Tumingin si Tala sa langit pagkatapos ay kay Marco. Dumarating na naman sila. Hindi sila titigil. At kung masisira ang lupang ito, lahat ng kaluluwa rito ay mawawala. Kasama ako. Kasama ka. Tumingin si Marco sa paligid, pagkatapos ay mahigpit na hinawakan ang kanyang mga kamay. Kung ganoon, hayaan mo akong maging wakas nito. Hayaan mo akong magbantay sa kanila rito. Umiling si Tala. Hindi mo kailangang pasanin ang lahat ng mag-isa. Pero ako ang nagsimula nito, mahinang sagot ni Marco. At ako lang ang makakatapos. Ang mga ugat ng sampagita ay nagsimulang gumalaw sa ilalim ng lupa, na para bang sumasagot sa kanilang mga salita. Mula sa katawan ni Marco, isang malabong liwanag ang lumabas, kumakalat sa bawat direksyon. Tinitigan siya ni Tala, nangingilid ang luha sa kanyang mga mata. Marco. Huwag kang mawala tulad nila. Mahinang humiti si Marco. Kung mawawala man ako, kahit paano, mawawala ako sa isang lugar na naaalala ako. Tinitigan niya ang sampagita sa kanyang dibdib. Sa nanginginig na kamay, pinitas niya ang bulaklak at inilagay sa palad ni Tala. Dalhin mo ito at umalis ka na. Karapat-dapat kang maging payapa. Ngunit nanatiling tahimik si Tala. Mula sa sulok ng kanyang mata, isang patak ng luha ang nahulog sa lupa. Walang kapayapaan para sa akin, Marco. Naging bahagi na ako ng lupang ito. Pero ikaw, may liwanag ka pa. Kahit isang tuldok lang. Lalong lumiwanag ang liwanag sa katawan ni Marco. Lumapit si Tala at dahan-dahan siyang niyakap. Salamat! Dahil dumating ka, dahil nakinig ka, dahil naniwala kang hindi lang ako isang multo ng paghihiganti. Niyakap siya pabalik ni Marco, kahit na nanginginig ng husto ang kanilang mga katawan. Sa katahimikan na iyon, ang mga bulaklak ng sampagita sa kanilang paligid ay sabay-sabay na namukadkad,
naglalabas ng isang nakasisilaw na puting liwanag. Mula sa himpapawid, ang dating Sitio Diwata ay mukhang isang malaking bilog ng liwanag sa gitna ng kadiliman ng gubat. Ang helicopter na papalapit ay biglang nawala ng kuryente. Lahat ng instrumento ay namatay. Sumigaw ang piloto sa takot. Ngunit, sa loob ng cabin, tanging ang boses ng isang babae ang maririnig na bumubulong, "Huwag ninyong gambalain ang mga nagpapahinga." Kinabukasan, natagpuan ng rescue team ang helicopter na naka-emergency landing sa tabi ng ilog nang walang anumang pinsala. Ngunit ang buong crew ay walang maalala kung paano sila nakaligtas. Ang katakataka, sa damit ng isa sa kanila, natagpuan ang isang sariwang bulaklak ng sampagita na basa pa ng hamog. Ilang linggo ang lumipas, tuluyan nang nawala ang Sitio Diwata sa mga digital na mapa. Ang satellite ay nagpapakita lamang ng isang mayabong na gubat na walang bakas ng pamayanan. Ngunit mula sa himpapawid, minsan ay makikita ang isang malabong anino ng isang puting bilog. Ang dating nayon na ngayon ay isang natural na hardin ng mga bulaklak. Tinawag ito ng mga residente sa paligid na Tierra de Sampaguita. Naniniwala sila na sinumang pumunta roon na may malinis na puso ay makakaamoy ng isang nakapagpapakalmang bango at maririnig ang malambing na boses ng isang babae na nagsasabing, ang kasalanan ay hindi para kalimutan, kundi para alalahanin. Upang hindi na maulit. Makalipas ang maraming taon, sa isang maliit na museo sa Quezon, isang batang mananaliksik ang nakatuklas ng isang lumang tala na may pangalang Marco Rizal. Sa loob nito, nakasulat ang isang huling ulat, si Tala ay hindi lamang isang biktima. Siya ang tagapagbantay ng balanse. Kung payapa ang lupang ito, huwag ninyong gisingin. Kung ang bango ng sampagita ay dumating sa gabi, huwag kayong matakot. Iyon lamang ang lupa na inaalala ang mga nangyari. Tinitigan ng mananaliksik ang mga salitang iyon pagkatapos ay lumingon sa bintana. Mula sa malayo, umihip ang hangin, dala ang isang bahagyang amoy ng sampagita. Bahagya siyang umiti na para bang lubos na naiintindihan ang mensahe. At sa gitna ng liwanag ng hapon, sa pagitan ng mga anino ng mga puno, dalawang malabong anyo ang tila magkasabay na naglalakad, si Marco at si Tala. Tumatawid sa hamog patungo sa isang lugar kung saan ang paghihiganti ay sa wakas ay naging kapayapaan. Dahil walang sumpang walang hanggan, tanging isang pag-ibig na masyadong nasaktan para mamatay.